Paano kung akala mo nakatakas ka na sa isang lugar na impyerno at akala mo napunta ka na sa langit, pero kalaunan, nalaman mong ang langit na akala mo, meron palang demonyong nakatago at sumisilip lang. Paano kung mas impyerno pa pala ang napuntahan mo? Ano ang gagawin mo para makatakas? Ano ang kaya mong ibigay para makaalis sa lugar na yon? Hello everyone! Isang napakagandang araw sa inyong lahat at panibagong storya na naman ang ating pagsasaluhan for today's video. At ang storya na ito ay lubhang sensitive. So sa mga nakikinig ngayon, please refrain from commenting harsh words or anything kasi sensitive po ang topic natin for today's video. Eto na, wag na nating patagalin pa. Ang inyong paboritong programa, assuming lang, ang Dear Mamma Mia. Akala ko matapos ang lahat, ay nakatakas na rin ako sa impyernong kinalalagyan ko. Akala ko nakahanap na ako ng langit at paraiso. Pero ang hindi ko alam, mas malala pa pala sa impyerno yung pupuntahan ko. Dear Mamma Mia, ang sabi nila, mag-ingat ka raw sa mga magiging desisyon mo sa buhay. Marami raw pwedeng mangyari at pwedeng magbago sa isang desisyon lamang. Maaaring ang isang desisyon ay magdadala sa iyo ng kaligayahan o sobrang pasakit. Share ko lang po itong aking experience. Hindi ko po ito ipinadala para takutin yung iba. Hindi ko rin ito ipinadala para bigyan kayo ng stress at sakit sa ulo. Pinadala ko po ito sa pag-asang baka may iba sa inyo dyan o may isang nakikinig ngayon na nangangailangan ng inspirasyon. Mamma Mia, yung iba naman na hindi nangangailangan ng inspirasyon, sana may mapulot kayong aral kahit papaano dito sa kwento ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Kayla. Hindi ko po tunay na pangalan iyon. Ayoko rin kasing mabunyag sa kahit na kanino ang tungkol sa malagim kong pinagdaanan. Wala pong nakakaalam sa mga pinagdaanan ko dito sa lugar kung nasaan ako ngayon. Pinakatago-tago ko pong lihim ang nangyari sa buhay ko dahil ayoko na sanang balikan pa yon. Kaya lang Mamma Mia, nung mapagawi ako dito sa channel mo, meron po akong narinig na kwento na somehow ay parang konektado o related dito sa pinagdaanan at kwento ko. Matagal nang nangyari ang lahat ng ito at nangyari ito sa probinsyang pinagmulan ko. Mamma Mia, lumaki po ako sa isang masayang pamilya. Ngunit maliit lang din ang pamilya namin. Ako, si nanay at si tatay lang ang nakagisnan ko. Masaya ang buhay namin. Ang tatay ko ay isang inhinyero o engineer sa isang malaking kumpanya dun sa probinsya namin. Ang nanay ko naman ay isang housewife, pero teacher po siya dati Mamma Mia. Tumigil lamang siya sa kanyang pagtuturo nung ipinagbuntis na niya ako
kasi maselan daw ang naging pagbubuntis niya. Muntik na raw akong malaglag ng makailang beses dahil sa stress niya sa kanyang trabaho. Kaya naman Mama Mia, pinag-resign na lang siya ng tatay ko. At dahil meron naman silang minanang bahay, yung tatay ko ay hindi rin naging mahirap ang buhay namin. Lalo pa't malaki naman ang kanyang sahod. At nung pinanganak ako ng nanay ko ay naging kompleto ang kanilang mga buhay. Naging masaya ang aming pamilya. Pero hindi lahat ng kasiyahan ay nagtatagal. Merong kasiyahan na pinapahiram lamang. Mama Mia, grade 4 ako nung na-diagnose na may malubhang sakit ng nanay ko. Isang sakit na wala pang lunas nung mga panahon na yon. Isang sakit na mahirap gamutin. Pero kahit na ganoon, hindi po sumuko ang tatay. Pinadala pa niya sa Maynila ang nanay ko. Ako naman ay naiwan sa tiyahin ko. Habang silang nanay at tatay ay nasa Maynila para ipagamot ang sakit ni nanay. Ilang buwan din silang nasa Maynila. Ilang buwan na nakipagsapalaran. Nagbabakasakaling madugtungan ang buhay ni nanay sa mga ospital na kumpleto sa kagamitan. Kaya lang Mama Mia, hindi din sinuwerte ang nanay ko. Maaga siyang kinuha sa amin. Grade 5 pa lang ako noon. Akala ko nga ay maayos na kasi nakauwi na si nanay sa bahay eh. Ang sabi noon ni tatay, alagaan na lang namin si nanay para tuluyan na siyang gumaling. Ako naman sa totoo lang, hindi po talaga ako naging matigas ang ulo. Naging mabuti akong bata. Dasal ako ng dasal noon na pagalingin lang ni Lord. Yung nanay ko ay magiging masunurin ako. Pero maging ang dasal ng isang paslit na katulad ko ay hindi pinakinggan. Isang araw, pag uwi ko galing sa school, ay napakaraming tao sa bahay. Dahil doon ay nataranta ko. Pagpasok ko nandun ang mga tiyahin at tiyuhin ko. Wala si tatay at wala si nanay. Tanong ako ng tanong sa kanila kung nasaan ang mga magulang ko pero walang ni isang nagbigay ng matinong sagot. Makalipas ang halos 6 na oras, dumating si tatay. Bagsak ang kanyang mga balikat, maga ang kanyang mga mata. Nung tinanong ko siya kung bakit ganun ang itsura niya, ang sabi niya ay wala na raw si nanay. Napakasakit Mama Mia. Ang sakit-sakit mawalan ng isang ina, lalo na sa murang edad ko. Nung dumating si nanay ay nasa loob na siya ng kabaong. Iyak ako ng iyak noon na halos nagwala na talaga ako. Pero ano pa nga bang magagawa namin? Wala na si nanay. Patay na siya. Pagkatapos ng kanyang libing ay hindi na naging katulad ng dati si tatay. Tahimik na lang siya lagi. Hindi na halos kumikibo. Ako, natuto na akong magluto para sa sarili ko. Natuto na akong maglaba ng sarili kong mga damit, pati na rin ang mga damit ng aking tatay. Patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Makalipas ang halos 5 buwan mula nung mawala ang nanay ko, isang araw ay nakita ko ang tatay ko na nagluluto sa kusina. Umaawit-awit at sumisipol-sipol. Sa totoo lang Mama Mia, natuwa ako. Kasi sa wakas, parang nakita ko na bumabalik na sa dati ang ama ko. Tatay, ang saya natin ngayon ah. Tanong ko. Oo anak. Siya nga pala mamaya, sasamahan ka ng tita mo dito ha na matulog. Kasi aalis ang tatay.
San ka pala pupunta, tay? May imimit ako, yung dati kong kaklase. Ang dating kaklasing iyon, Mama Mia, ay dati rin pala niyang kasintahan. Nagkita sila ulit, nagkaroon ng koneksyon, hanggang sa nagkaibigan ulit. In short, Mama Mia, nagkabalikan silang dalawa matapos ang ilang taon o dekadang nagkalayo sila. Hindi ko malaman noon kung ano dapat ang maramdaman ko. Dapat ba akong masaktan para sa nanay ko na kay dali lang pinalitan ni tatay? O dapat ba akong maging masaya para sa tatay ko na unti-unti nang nakahanap ng sigla at kasiyahan sa iba? Sa huli ay mas pinili kong suportahan si tatay. Kasi naisip ko, wala na rin naman akong magagawa. Wala na rin naman si nanay. Kesa naman maging malungkot habang buhay ang tatay ko, 'di ba? Binigay ko ang buong suporta ko sa kanya. Ang hindi ko alam, hindi pala ganun ang damdamin ng kanyang bagong nobya sa akin. Wala pang 1 taon ng kanilang relasyon. Nagpakasal silang dalawa. Pero may catch, Mama Mia. Hindi ako pwedeng isama ng tatay ko sa pamilyang bubuuin nila. Hindi ko alam kung bakit. May sabi-sabi na ayaw daw sa akin nung napangasawa ni tatay. Nakikita niya raw sa akin yung nanay ko. Yung babaeng naging dahilan dati ng paghihiwalay daw nila ng tatay ko. Ewan, hindi ko na naintindihan ang mga sinasabi nila. Basta ang alam ko lang, 1 araw matapos ang kasal nila, inihatid ako ng tatay ko doon sa bahay ng tiyahin ko. Bitbit lahat ng mga gamit ko, Mama Mia. Mga importanteng dokumento at kung ano-ano pa. Dito ka na sa tiyahin mo, titira mo lang ngayon, ha? Kasi kailangan muna na makausap ko yung tita Madet mo. Tay, bakit hindi na lang po ako pwedeng sumama sa inyong dalawa ni Tita Madet? Kasi anak, malayo yung pupuntahan namin. Tay, doon na lang ako sa bahay natin. Kaya ko naman sarili ko eh. Anak, ibebenta ko na yung bahay. Sa malayo na rin kasi ako maa-assign eh. Huwag kang mag-alala, ha? Kapag maayos na kami ng Tita Madet mo doon, susunduin kita. Babalikan kita. Mama Mia, patapos pa lang noon ang school year at grade 6 ako nang iwan ako ng tatay ko sa tiyahin ko. Sina tita, medyo nakakaangat sila sa buhay kumpara sa amin ng tatay ko. Kaya ang sabi ng tatay ko, doon na muna daw ako sa kanila titira. Babalikan daw niya ako kapag naayos na niya ang lahat sa lilipatan nilang bahay ni Tita Madet. Umasa ako, Mama Mia. Umasa akong totoo ang sinasabi ng tatay ko sa akin na may aayusin lang siya at babalikan niya ako. Ang hindi ko alam, hanggang salita lang pala si tatay. Wala pala siyang balak na balikan ako. Mama Mia, nung una, okay naman ang trato sa akin ng tiyahin ko at ng pamilya niya. May padala kasi lagi ang tatay ko. Nagpapadala ng panggastos para sa akin. Pero nung tumigil na ang mga padala niya, ay biglang nagbago ang lahat. Biglang nagbago ang pakikitungo nilang mag-asawa sa akin. Hindi naman ako minomolestya o pinagsasamantalahan dun sa bahay ng tiyahin ko. Kaya lang, Mama Mia, ginawa po nila akong alila. Lahat ng mga gawaing bahay, sa akin na pinapagawa. Sa totoo lang, nung hindi na po nagpadala ng pera ang tatay ko, pinalis na rin nila yung kanilang kasambahay at ako na ang pumalit dito.
Hindi daw pwedeng libre ang pagtira ko sa kanila, pati na rin ang pagpapaaral nila sa akin. Hindi daw pinupulot ng basta-basta ang kwarta. Kaya kailangan ko raw yung paghirapan. Kasalanan ko raw. Malas ko raw dahil nagkaroon ako ng mga magulang na ganon. Isang nanay na madaling namatay at isang tatay na madaling sumama sa iba para magtayo ng sariling buhay. Tapos Mama Mia, yung mga pinsan ko, yung mga anak ng tiyahin at tiyuhin ko, sobrang palautos po. Yung sa kanila inuutos pero ipapasa nila sa akin. Yung kahit ang lapit-lapit na nang dapat nilang gawin, sa akin pa talaga pinapagawa. Mama Mia, nung una ay umalma ako. Kaya lang, lagi nila akong sinasabihang palamunin na hindi naman daw ako kasali sa pamilya nila. Sampid lang daw ako. Kaya kailangan kong pagtrabahuan kung anong meron ako, kung anong kakainin ko. Hanggang sa dumating na rin sa punto na kapag nagkakamali ako, sinasaktan po ako ng tiyahin ko. Mama Mia, dahil nakikita yun ng mga pinsan ko, yung pananakit, pambubulyaw ng mama nila sa akin, ay ginagaya na rin nila. Parang naging laro lang sa kanila ang saktan ako. Parang joke time lang na sinasaktan nila ako kapag meron akong konting pagkakamali. At kapag umaalma ako, umaangal, doon nila gagamitin sa akin ang mga salitang, wala kang karapatang umangal, sampid ka lang naman eh. Nakikitira ka lang dito. Hindi ka namin kaano-ano, no? Kaya hindi ako makapagreklamo. Dahil totoo naman. Sampid lang naman talaga ako at hindi naman talaga ako kasali sa kanilang pamilya. Mama Mia, ang tiyuhin ko, mabait. Mabait yung naging asawa ng tiyahin ko. Pero tuwing sinasaway niya si tita, nag-aaway lang silang dalawa. Ang ending, mas lalo pa akong pinag-iinitan ng tita ko. Mas lalo pa siyang nagagalit. Sabi pa niya sa akin, Mama Mia, baka daw inaakit ko ang tiyuhin ko. Baka daw pinapakitaan ko ng motibo. In short, pinagseselosan niya ako. Alam mo Mama Mia, kapag may pasalubong sa amin ang tiyuhin ko, sa kanyang mga anak at sa akin, nakikita ko ng pinandidilatan ako ng mata ng tiyahin ko. Kapag umalis na yung tiyuhin ko, kinukuha niya sa akin yung pasalubong na para sa akin. Kung hindi niya sinisira, sinusunog, o di kaya'y sa kanya na lang. Wala daw akong karapatan. Hindi daw naman ako kadugo ng tiyuhin ko eh. Pinagdududahan niya ako. Pinagdududahan niya na meron kaming lihim na relasyon ng kanyang asawa pero wala naman talaga Mama Mia. Bata pa ako nun ha. Hindi ko pa lubos maintindihan kung ano ba talaga ang maling ginagawa ko. Patuloy lang ako. Hindi na nga ako nakakapag-aral ng maayos. Kasi Mama Mia, kapag nasa bahay ako, dapat lagi kong inuuna ang mga gawaing bahay. Kapag tapos na lahat, hindi rin ako nakakapag-aral dahil kung ano-anong inuutos sa akin ni tita at ng mga anak niya. Kaya in short, hindi din ako nangunguna sa klase. Saktong pasado lang. Inisip ko noon Mama Mia, yung pag-aaral ko na lang sana ang magiging daan para makalis ako doon. Hindi ko pa magawa ng maayos dahil sa sobrang dami ng utos. Hindi ako kailanman naging honor mula nung lumipat ako sa bahay ng tiyahin ko. Pero nung bago pa po ako lumipat doon, lagi po akong nangunguna sa klase. Lalo na
nung buhay pa ang nanay ko at nung kumpleto pa ang pamilya namin. High school ako, Mama Mia. 3rd year. Nung binugbog talaga ako ng husto ng tita ko. Galing kasi noon sa business conference ng tito. May dala siyang pasalubong. Isang damit. Dress yun, Mama Mia, na pandalaga na binigay niya sa akin. Yung mga anak niya, meron din namang mga kanya-kanyang damit. Pero nung makita yun ng tita ko ay galit na galit siya. Nung pumunta ulit sa isang business conference ang tito ko, hinunit niya, ginunting-gunting niya yung damit na yon. Pagkatapos ay binugbog niya ako. Hindi lang basta pananakit, kundi bugbog sarado talaga ang inabot ko nun, Mama Mia, sa sobrang galit ni tita. Doon ko naramdaman na pagod na ako sa buhay. Na ayoko na manatili pa sa bahay nila. Kahit hindi na ako makatapos, ayos lang. Kahit wala nang magiging magandang future para sa akin, okay lang. Basta hindi na ako masaktan ng ganito. Pagkatapos akong bugbugin ng tiyahin ko ay umalis siya. Imbis na makapagpahinga ako ay inutusan niya akong magluto dahil lagot daw ako kapag hindi pa ako nakapagluto pagbalik niya. Kaya kahit masakit na masakit ang katawan ko, tumayo pa rin ako at nagluto. Nung kumakain na sila, tahimik akong umiiyak sa loob ng banyo habang tinitignan ang sarili ko sa salamin. Ang sakit. Sobrang sakit. Ang hirap ng walang magulang. Ang hirap kapag nakikitira ka sa iba. Mama Mia, matapos yun, ay nag-isip na ako ng paraan kung paano ba ako makakaalis sa bahay ng tiyahin ko. Hanggang sa makilala ko si Rico. 6 na taon ang tanda niya sa akin. Isa siyang construction worker sa pinapatayong bahay na malapit lang sa eskwela. Lagi kasi akong sinisipulan ng mga construction worker doon. Pero si Rico, siya ang laging sumasaway sa kanila. Ano ba kayo, bata pa yan? Bakit yung man pinagtitripan yan? Ang ganda kasi pare. Parang hindi bata yung katawan eh. Ang sexy pa. Ang kinis. Kung ano-anong kabastusan ang naririnig ko mula dun sa mga construction worker. Pero hindi nakikisali sa kanila si Rico. Bagkus, Mama Mia, ay sinasaway pa niya ang mga ito. Isang araw, papunta ako nun sa eskwela. Basang-basa pa noon ang buhok ko. Pati na rin ang mukha ko. Basang-basa ng mga luha kasi binugbog na naman ako ng tiyahin ko bago ako umalis sa eskwela. Muntik pa nga akong lapatan ng mainit na plancha sa likod ko. Dahil hindi ko raw plinansya ng maayos yung mga uniforme ng mga anak niya. Buti na lang talaga at hindi niya itinuloy yun. Napansin ako ni Rico nung padaan ako dun sa construction site kung saan siya nagtatrabaho. Ayos ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Mukhang umiiyak ka. Tapos bakit may pasaka sa kamay mo? Hindi ko napigilan ang sarili ko. Unang beses kasi matapos ang maraming taon na may nagtanong sa akin kung ayos lang daw ba ako. Kaya napaiyak na ako, Mama Mia. Uy, anong nangyari sa'yo? Hindi naman kita inaano ah. Halika dito, sige, halika. Pinaupo niya ako sa gilid ng construction site. Wala pa halos ibang tao doon dahil maaga pa. May nanakit ba sa'yo? Doon, Mama Mia, ikwinento ko sa kanya ang buhay ko. Hindi ko namalayan, napasukan na pala. Late na ako. Naikwento ko na sa kanya kung anong nangyari sa bahay ng tiyahin ko. Nako, aalis na ako. Late na pala ako.
Sabi ko, at hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na pigilan ako at tumakbo na ako papuntang eskwela. Ang hindi ko alam, Mama Mia, paglabas ko ng eskwela ay nakaabang pala si Rico sa labas ng gate. "Alika, gusto mo bang magmerienda muna tayo?" Tanong niya. Hindi na po. Uuwi na ako. Maglalaba pa kasi ako. Tapos magluluto pa ako ng hapunan. Sandali lang naman to. Huwag kang mag-alala. Uuwi din tayo agad. Ayoko naman na masaktan ka ulit ng tiyahin mo eh. Mama Mia, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako na merong nagbibigay halaga sa akin. Nakaramdam ako na may nagmamalasakit sa akin. Pagkatapos naming umorder ng merienda, ay agad niya yung pinabaon sa akin at nagpaalam na ako sa kanya. Pagdating ko ng bahay, buti na lang at hindi pa nakauwi si tita. Agad akong nagluto at naglaba. Kinabukasan, ganun ulit ang routine namin ni Rico. Hanggang sa Mama Mia, lagi na niya akong nililibre. Inihahatid din niya ako pauwi sa bahay nila tita. Bukod sa lagi niya akong nililibre, binibigyan din niya ako ng baon. Lagi din niya akong tinatanong kung okay lang ba ako, kung anong kailangan ko. Nasilaw ako sa pagmamahal niya. Nasilaw ako sa pagmamalasakit niya. Aminado ako dun, Mama Mia. Napakagaling din dumiskarte ni Rico. Napakagaling din niya kung paniwalain na mahal niya ako. Nadala ako sa mga diskarte niyang malupit. Nadala ako sa mga mabulalaklakin niyang mga salita. Alam mo, kung magkasama na tayo, hindi ka na mahihirapan ng ganito. Hindi mo na kailangang magpakaalila dun sa bahay ng tiyahin mo. Aalagaan kita. Bakit naman ako sasama sa'yo? Hindi naman kita kaano-ano. Sagutin mo na kasi ako para maging girlfriend na kita. Mama Mia, dahil sa pag-aaruga, pagmamahal, at syempre, sa pangungulila ko ng isang taong mag-aaruga at magmamahal sa akin, ay napa-oo ako ni Rico. Sinagot ko agad siya matapos niya akong ligawan. Naging kami. Araw-araw na magkasama kami, lagi niyang ibinibida sa akin kung paano niya ako aalagaan, kung paano niya ako ililigtas sa hirap. Para bang nagiging superhero po siya sa utak at isip ko. Ililigtas niya raw ako. Hindi na raw ako masasaktan ng tiyahin ko. Wala na raw kahit sino pa na magmamaltrato sa akin. Gigising na raw ako kung kailan ko gusto. Hindi yung magigising ako sa sigaw, magigising ako sa takot na baka masaktan ulit ako. Sa paulit-ulit niyang pagsabi sa akin ng mga bagay na ganon, at sa kagustuhan kong makalaya mula sa pangmamaltrato sa akin ng tiyahin ko at ng mga anak niya, ay pumayag ako, Mama Mia. Nagpaalam pa nga ako sa tita ko eh. Hindi ako naglayas dahil hindi naman po ako walang modo. Ayoko na mapag-usapan ng nanay ko. Baka sabihin nilang hindi ako pinalaki ng maayos ng nanay ko kahit wala naman talaga siya habang lumalaki ako. Tita, aalis na po ako dito sa bahay ninyo. Ay, mabuti naman! Nang sa ganun, wala na akong pag-aaralin na hindi ko kaano-ano. Wala na akong palalamunin. Nagulat ako dahil pumayag agad si tita. Akala ko nung una mahihirapan ako sa pagpapaalam kasi nga mawawalan sila ng alila. Mawawalan sila ng tagaluto, tagalaba, tagalinis, tagasunod ng lahat ng kalat nila. Pag hindi ko alam,
Matagal na palang inaantay ng tita ko ang pagkakataon na makaalis ako sa pamamahay niya. Ang bilis niya agad na pumayag nung nagpaalam ako. Ang bilis niya agad akong bitawan. Wala noon si Tito dahil nasa business conference na naman. Laging ganun kasi ang trabaho nito kung saan-saan nadidistino ng ilang araw o linggo. Sige na, mag-impake ka na. Huwag mo nang antayin ng tito mo. Ako na lang magpapaalam sa kanya para sa'yo. Dahil sa takot kong baka magbago ang isip ng tita ko, ay inimpake ko na ang iilang damit na meron ako. Halos basahan na nga ang itsura ng iba sa mga yun dahil pinaglumaan ng iba kong mga pinsan. Mama Mia, tuwang-tuwa si Rico. Nung sabi ko pinayagan ako. Nung sabi ko, sasama na ako kahit saan pa niya gusto. Akala ko dun lang kami sa lugar kung saan kami nagkakilala. Dun sa probinsya namin. Pero ang sabi niya, Mama Mia, tapos na rin daw ang tinatrabaho nila. Tapos na rin daw yung construction na ginagawa nila, kaya uuwi na lang daw kami sa probinsya nila. Mama Mia, sabi niya may sarili daw naman siyang bahay doon. Maliit lang. Pero sa kanya na yun kasi patay na rin ang mga magulang niya. At wala rin daw siyang mga kapatid. At tulad ko, mag-isa na rin daw siya sa buhay. Yun pa ang isa sa mga bagay na nakaka-relate ako kay Rico. Yun pa ang isa sa mga bagay na parang naging daan para mahalin ko siya, tuluyan ako mahulog sa kanya. Pareho kaming mag-isa na sa aming mga buhay. Malayo ang kanilang lugar. Pagdating ko doon, meron nga siyang sariling bahay pero maliit lang naman ito. Pero okay na rin to. Kahit gaano kaliit. Kahit bahay pa ng baboy, papatusin ko basta hindi ako mamaltratuhin doon. At nung una, Mama Mia, maayos naman talaga ang pakikitungo ni Rico sa akin. Maayos naman talaga ang kalagayan ko doon. Pero ang hindi ko alam, hindi pala magtatagal yun. Ilang araw lang po ang itinagal ng bait-baitan acting ni Rico. Wala pa nga sigurong 2 linggo, lumabas na ang totoong ugali niya. Wala kasi siyang trabaho noon. Katatapos lang kasi noong project na ginagawa nila. Naghihintay pa siya ng panibagong proyekto, ng panibagong construction na gagawin. Naging mainitin ang ulo niya. Ewan ko kung naging mainitin ba o talagang ganun lang siya at naitago niya yun ng matagal sa akin. Konting pagkakamali ko lang, sampal agad. Tulak. Minsan nga, sinisikmuraan niya ako. Oo, Mama Mia. Sinusuntok niya ako sa tiyan. Mas masakit pa pala doon kaysa sa tiyahin ko. Mas mabigat ang kamay ni Rico. Mas masakit ang bawat pananakit niya sa akin. At alam mo ba, Mama Mia? Alam mo ba kung anong mas masakit pa doon? May mga gabi na pagkatapos niya akong bugbugin, suntukin, itulak, sampalin, ay ginagalaw niya ako. Kahit nakikiusap ako na wag. Kasi masakit ang katawan ko. Hindi siya nakikinig. Sa tuwing umaayaw ako, mas lalo akong nasasaktan. May mga ilang beses pa nga, Mama Mia, na parang mas ginaganahan siya. Na nakikipagsiping sa akin habang ako ay umiiyak. Unti-unti ay napapalitan yung imahe ni Rico sa aking isipan. Kung dati para siyang superhero sa akin, parang anghel, parang tagapagligtas. Unti-unti ay parang tinutubuan siya ng sungay sa imahinasyon ko.
Parang nagkakaroon din siya ng mahabang buntot. Parang nanlilisik na ang kanyang mga mata sa tuwing tinitingnan ko siya. Ang mas masakit pa, Mama Mia, dumating din sa punto na tila pinapriority pa ni Rico yung kanyang mga bisyo. Alak, sugal, kesa sa aming pagkain. Minsan nga, wala na kaming makain eh. Mama Mia, dun sa bahay ng tiyahin ko, oo nga't minamaltrato ako. Oo nga't sinasaktan ako kapag nagkakamali ako. Pero, wala namang nangmomolestya sa katawan ko. Wala din namang mga gabi na hindi ako nakakakain. Kasi kahit sinasaktan ako doon, nakakakain naman ako. Hindi naman ako nagugutuman. Pero kay Rico, bukod sa nagugutuman, pinagsasamantalahan pa niya ako, Mama Mia. Ang bigat, ang sakit-sakit. Iniisip ko, nakatakas nga ako sa malaimpyernong bahay ng tiyahin ko. Mas masahol pa pala sa impyerno ang kahihinatnan ko. Mama Mia, minsan, tinitignan ko na lang yung mga pasa ko sa salamin. Naiiyak na lang talaga ako. Lalo na kapag nahahawakan ko ng aksidente yung mga pasa ko. Ang sakit-sakit. Mama Mia, alam mo pa ba kung anong mas masakit? Ginawa akong alila ni Rico. May mga gabi na dinadalan niya sa bahay namin yung kanyang mga barkada. Nag-iinuman sila. Laging ganun eh. Tapos ako, tagaluto ng kanilang pulutan. Tagabili o tagapangutang ng alak sa may tindahan. Alam mo, kawawa ka dyan, no? Kawawa ka dyan sa kinakasama mo. Ang bata-bata mo pa. Bakit hindi ka na lang umalis? Bakit di ka na lang bumalik sa mga magulang mo? Wala na po akong mga magulang. Dun sa mga kamag-anak mo. Naku, iha, mapapahamak ka lang dyan kay Rico. Gustuhin ko mang umalis, Mama Mia. Hindi ko rin alam kung saan ako pupunta. Alam kong hindi na ako tatanggapin ng tiyahin ko. At ano naman ang gagamitin kong pampamasahe kung lalayasan ko si Rico? Isang gabi, Mama Mia, may inuman na naman ulit ang barkada ni Rico. Sa bahay, sa labas sila laging tumatambay. At may isa siyang kabarkada na itago natin sa pangalang Domeng. Si Domeng, Mama Mia, nung unang beses pa lang kaming magkakilala o magkita, napansin ko na agad na panay ang tingin niya sa akin. Panay ang sulyap niya, lalo na kapag hindi nakatingin si Rico. Pero syempre, binabaliwala ko yun. Hindi ko yun binibigyan ng kung anumang kahulugan. Dahil hindi pwede. Bawal. Baka mahuli ako ni Rico. Baka hindi lang bugbog ang abutin ko. Baka mapatay na niya ako. Isang gabi nung nag-inuman sila, narinig ko ang sabi ni Rico. Alam mo, huwag ka nang lumabas dun ah. Huwag ka nang magpapakita sa mga kainuman ko. Nagdala lang naman ako ng mga maiinom ninyo. Antayin mong kunin ko ito sa loob. Kapag sumuway ka sa gusto ko, dudurugin talaga kita. Tandaan mo yan ha. Akin ka lang. Walang ibang pwedeng magmay-ari sa'yo.
Sa oras na gawin mo ulit yan, sa oras na sumaway ka sa akin, mamatay ka na lang kaysa sa mapunta ka sa iba. Doon ako natakot, Mama Mia. Sobra-sobrang takot ang naramdaman ko. Nakita ko kasi sa mukha ni Rico na seryoso siya. Nakita ko sa mukha niya na hindi siya nagbibiro nung sabihin niyang dudurugin niya ako, nasasaktan niya ako. Kailangan ko lang makaalis dito. Ngayon na. Baka kung matagalan pa ako dito, baka hindi na ako magtagal. Kailangan ko nang makalayo. Kaya naman, hinintay ko talagang makatulog siya. Sobrang kaba ang naramdaman ko nun, Mama Mia. Dumadagungdong ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung may naririnig pa ba akong iba bukod doon sa tunog ng kaba sa dibdib ko. Lagi ko siyang tinitignan. Nakapikit pa nga ang isa kong mata kapag tinitignan ko siya sa takot ko na baka gising pa siya. Nung narinig kong humihilik na siya, Mama Mia, nilakasan ko ang loob ko. Dahan-dahan na kong bumangon. Dahan-dahan na kong tumayo. Kinuha ko yung wallet niya. Nasa bag pa yun na ginagamit niya pang construction. Kumuha ako ng konting pera doon. Wala akong dalang gamit. Hindi na ako nag-empake pa ng mga damit ko sa takot ko na baka magising siya, na baka mahuli niya ako. Wala na akong pakialam, Mama Mia, kung saan ako pupunta, kung anong mangyayari sa akin. Ang importante sa akin ay makatakas ako sa lugar na yon. Ang importante sa akin ay makaalis ako at matakasan ko si Rico. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Alam mo bang halos hindi ako humihinga habang inihahakbang ko paunti-unti ang aking mga paa, Mama Mia. Nung nakalabas na ako ng bahay, hindi ko na isinara yung pinto dahil baka tumunog, tapos baka magising siya. Tumakbo ako ng tumakbo kahit hindi ko alam kung saan ako papunta. Basta, binalisan ko lang agad ang pagtakbo ko, Mama Mia. Hindi ko na alam kung ilang minuto na akong tumatakbo. Hindi ko na naramdaman ang mga paa ko. Hindi ko na naramdaman yung sakit. Hindi ko na nga naramdaman na wala pala akong suot na tsinelas. Tumakbo lang talaga ako para makalayo sa lugar na yon. Hanggang sa nakakita ako ng tricycle. Papunta sa akin ang tricycle na yon, Mama Mia. Nakita ko, pamilyar ang tricycle na yon. Lagi yung nasa bahay sa tuwing may inuman. Magtatago sana ako, Mama Mia, nung nakita na ako nung driver ng tricycle. Halika na, sakay ka na. Hindi na. Sakay ka na. Alam kong tumakas ka kay Rico. Si Domeng yun. Yung kainuman ni Rico na laging tingin ng tingin sa akin. Huwag ka mag-alala. Hindi kita ibabalik sa kanya. Ang tagal ko nang nakikita yung mga pasamo sa muka at sa katawan. Malademonyo pala yung kinakasama mo. Halika na, sumakay ka na. San ba ang punta mo? Sinabi kong papunta ako sa terminal ng bus. Agad niyang binaybay ang daan papunta doon, Mama Mia. Tahimik na tahimik lang siya. Wala siyang ibang sinabi.
Liban na lang sa mga sinabi niya kanina nung hindi pa ako sumasakay. Pagdating namin sa terminal ng bus, ay bumaba ako. Ngunit hindi ako pumasok sa loob. May mapupuntahan ka ba? Tignan mo, hindi ka pa nga nakatsinelas, nakapaa ka lang. Doon ko napansin na nakapaa pala ako. Napansin ko na rin na humahapdi na ang mga talampakan ko. Siguro sa sobrang pagtakbo ko kanina. Kung wala kang mapupuntahan, pwede kang sumama muna sa akin. Doon ka muna sa bahay namin. Doon hindi ka magagalaw ni Rico. Tinatanong ko ang isip ko noon. Pagkakatiwalaan ko ba ang taong ito? Minsan na akong nagtiwala. Minsan na akong umasa na maligtas sa sitwasyon ko. Paano kung ganito ulit ito? Paano kung mas malala pa ang kahahantungan ko? Umiling-iling ako. Kung wala kang mapupuntahan, buti pa sumama ka na sa akin. Ayoko. Baka magkagulo kayo ni Rico. Sabi ko na lang. Yan ba talaga ang iniisip mo? O baka iniisip mong ipagkakanulo kita sa kanya? Huwag ka mag-alala. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Mama Mia, ewan ko kung anong nagtulak sa akin na sumakay ulit dun sa tricycle niya. Binaybay namin ang daan pabalik. Kinakabahan ako dahil parang ibabalik niya ako kay Rico. Dito na lang ako, sabi ko. Huwag kang mag-alala, hindi kita ibabalik sa kanya. Hindi din tayo dadaan dun sa inyo. Dito tayo dadaan, dito sa kantong to. Sabi niya at niliko niya ang kanyang tricycle. Pagdating ko sa bahay nila, Mama Mia, ay sinalubong kami ng isang matandang babae at isang batang babae na halos bata lang siguro sa akin ng ilang taon. Kuya, eto na ba girlfriend mo? Ineng, halika, pasok ka. Hindi ko po siya girlfriend, Nay. Kinakasama po siya ni Rico. Oh, anong ginagawa mo dito? Tumakas po siya, Nay. Kasi minamaltrato siya nung gagong yun eh. Sinasaktan siya. Tumakas siya at walang mapupuntahan kaya dito na lang muna sa atin. Ako nun, Mama Mia, ay tahimik lamang. Nakikinig sa kanilang usapan. Sa totoo lang, hindi ko naramdaman ang panghuhusga mula sa kanyang ina at sa kanyang kapatid. Bagkus ay pinapasok nila ako, binigyan ng tuwalya at damit para makaligo raw. Dahil hindi na raw maitsura yung mukha at katawan ko nung mga panahon na yon. Nahihiya ako pero tinanggap ko pa rin yung tulong nila. Pagkatapos kong maligo, nung lumabas ako ay nakasuot na ako nung damit ng kapatid ni Rico. Kahit mas bata siya sa akin ay halos magkasing katawan lang naman kami. Oh, anong plano niyo ngayon? Tanong ng nanay ni Domeng nung nasa hapagkainan na kami. May mapupuntahan ka ba, Iha? Wala po. Gusto mo bang pumasok bilang kasambahay? Po? Oo. Yung amo ko kasi naghahanap ng stay-in na kasambahay. Baka gusto mo, para na rin makaligtas ka dun sa Rico na yon. Agad akong tumango. Mabilis akong pumayag, Mama Mia. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil yun ang naisip ko na paraan para tuluyan na akong makatakas kay Rico na walang ibang mapapahamak.
Kilala ko kasi si Rico, Mama Mia. Alam ko yung init ng ulo niya. Kaya panigurado, kapag nalaman niyang tinutulungan ako ni Domeng at ng pamilya nito, siguradong magugulo ang buhay ni na Domeng. At ayoko namang mangyari yun. At isa pa, Mama Mia, naisip ko, kung gagamitin ko si Domeng, yung kanyang nararamdaman at pagtingin sa akin, baka maulit lang ulit ang pinagdaanan ko kay Rico. Naisip ko na mas mabuti na tong magtatrabaho ako dahil pera ko mismo ang gagastusin ko. Sige, pagkatapos mo dyan, punta agad tayo doon. Pero may mga gamit ka ba? Doon ay napayuko ako. Nahihiya akong umiling. Huwag kang mag-alala. May mga luma naman kaming damit dyan. Yun na lang ang gamitin mo. Yun na lang ang dalhin mo. Anak, nasan nga yung luma mong bag? Tanong ng nanay ni Domeng dun sa kapatid nito. Andun po sa loob ng kwarto, Nay. Ibigay mo na lang yun sa kanya, ha? Pati na yung mga damit na hindi mo nagagamitin. Ilang pirasong damit lang ang nakuha ko, ni walang underwear, Mama Mia. Nakakahiya naman kung hihingi pa ako ng underwear, di ba? Pagkatapos nun, ay agad nila akong dinala dun sa bahay ng amo ng nanay ni Domeng. Malaki yung bahay. Isa pala ito sa mga pinakamayayamang pamilya dun sa lugar ni Rico. Agad naman akong tinanggap dahil na rin sa rekomendasyon ng nanay ni Domeng. Stay out pala na tagaluto ang nanay ni Domeng doon. Mama Mia, mababait ang mga naging amo ko. Hindi kalakihan ng sweldo, pero hindi na ako nagugutuman dahil libre naman lahat. Sabon, pagkain, toothbrush, toothpaste, lahat yun binibigay sa amin ng aming amo. Hanggang sa isang balita ang dumating sa akin, Mama Mia. Pinuntahan daw ni Rico ang bahay ni na Domeng dahil nalaman daw nito na dun ako kina Domeng pumunta nung lumayas ako sa kanila. Nagkagulo pa nga daw sila, Mama Mia. Umabot pa sa puntong nagpatawag ng barangay ang kapatid ni Domeng dahil nagsusuntukan na daw ang dalawang lalaki. Nahihiya akong humihingi ng tawad dun sa nanay ni Domeng nung pumasok siya sa trabaho kinabukasan. Pero ang sabi niya sa akin, wala daw akong kasalanan. Nakita niya raw kung gaano kasalbahe yung lalaking sinamahan ko. Tinanong pa niya ako kung paano ko raw nagawang mahalin si Domeng, kung paano ko raw nagawang makisama dito. At doon ko ikwinento sa kanya ang buong storya ng buhay ko. Napaiyak pa siya habang naggagayat noon ng mga iluluto niya at nakikinig siya sa kinukwento ko. Ngayon wala nang mananakit sa'yo. Ayusin mo na lang ang trabaho mo dito, iha, ha? Sabi niya. At yun nga ang ginawa ko, Mama Mia. Lumipas ang mga buwan at naging maayos ang kitaan ko sa trabaho. Tinanong pa nga ako ng amo ko kung gusto ko raw bang mag-aral. Nung una ay natakot ako dahil baka kapag lumabas ako ng bahay nila, baka magkita kami ni Rico sa labas. Baka kunin niya ulit ako. Baka masaktan na naman niya ulit ako. Nung narinig nila ang pag-aalinlangan ko, ay dun nila sinabi sa akin na wala na raw si Rico sa lugar namin. Hindi daw nila alam kung saan ito pumunta. May iba na raw nakatira sa bahay nito. Wala din silang kaalam-alam kung ibinenta ba, isinangla, o kung sino ba yung nakatira sa bahay. Ang alam nila, may kasama dong babaeng umalis si Domeng. Mama Mia, nakahinga ako ng maluwag. Wala talaga akong naramdamang selos nung marinig kong may iba siyang babae. Bagkus,
ay kapahingahan ng loob ang aking naramdaman. Dahil baka naman titigilan na ako ni Rico ngayong may kinakasama na siyang iba. Pumayag ako sa alok nilang pag-aaralin nila ako. Third year high school ako nung tumigil sa pag-aaral. Yun ang pinagpatuloy ko doon, Mama Mia. At alam mo ba, ang naging tagahatid sundo ko ay walang iba kundi si Domeng. Mabait si Domeng, hindi niya ako niligawan. Ang sabi niya, masaya na raw siya, Mama Mia, na nakikita niyang nasa maayos akong kalagayan. Na nakikita niyang masaya ako at nagkakaroon ng pagkakataon para mangarap at magkaroon ng panibagong buhay. Lumipas ang 2 taon. Sa wakas, nakagraduate na rin ako ng high school. Masayang masaya ako nun, Mama Mia. Tinanong pa ako ng amo ko kung gusto ko raw bang mag-vocational course. Hindi na ako humindi. Pumayag na agad ako dahil libre naman ang pagpapaaral nila sa akin. Libre naman ang tuition sa TESDA. Pero Mama Mia, sila ang bahala sa akin pong allowance. Kapalit noon ay naninilbihan pa rin ako sa kanila. 2 taon lang ang vocational course na kinuha ko. At nung nakapagtapos ako doon ay laking pasasalamat ko talaga sa mga amo ko. Mama Mia, tsaka ako umalis sa paninilbihan ko sa kanila. Naintindihan naman nila at masaya sila para sa akin. Nag-apply ako sa isang department store. Agad din naman akong natanggap. Mama Mia, wala na nga akong naging balita patungkol kay Rico mula nung umalis siya. Kami naman ni Domeng unti-unti ay nagiging mabuting magkaibigan. Hanggang sa si Domeng din ay nag-enroll ng isang vocational course bilang isang welder. Mama Mia, hindi nagtagal ay nagkahulugan kami ng loob ni Domeng. Hindi naging madali ang naging ligawan namin. Kasi sa totoo lang, medyo may trauma pa ako dun sa nangyari sa akin kay Rico. Natatakot din ako na baka hindi matanggap ng magulang o ng nanay ni Domeng kapag nagkaroon kaming dalawa ng relasyon. Kasi 'di ba nga alam niya na dati akong kinakasama ni Rico. Pero nung kinausap niya ako at sinabi niya sa akin na magiging maswerte siya kung ako ang mapapangasawa ni Rico kung ako ang mapapangasawa ni Domeng, ay hindi na ako nagdalawang isip na sagutin ang anak niya. 2 taon matapos kaming naging magkarelasyon, ay nagpakasal kami ni Domeng. Isang simpleng kasal sa simbahan ang idinaos. Pagkatapos ng kasal namin ay inasikaso na agad ni Domeng ang kaniyang mga papeles dahil may nag-offer sa kanya ng trabaho abroad bilang isang welder. Naging malungkot ako, Mama Mia, kasi kakakasal lang namin ay maghihiwalay agad kami. Pero nilakasan namin ang aming mga loob. Kasi alam namin na ito lang ang magiging pundasyon para mas maging maayos ang aming pagsasama at ang aming itatayong pamilya. Nagtatrabaho pa rin ako sa department store habang si Domeng ay nasa abroad. 2 taon lang ang kaniyang kontrata. Pagkatapos ng 2 taon ay nagtayo na siya ng isang maliit na talyer sa labas ng bahay namin. Doon na kami nag-umpisang bumuo ng pamilya. Wala pang 1 taon mula nung umuwi si Domeng ay nabuntis ako sa panganay naming anak. Walang pagsidla ng kasiyahan na naramdaman ko nung makita ko ang anak ko. Alam mo ba kung anong naging dasal ko, Mama Mia, nung makita ko ang anak ko? Dinasal ko sa Diyos na sana wag niya akong kunin kaagad. Na sana hayaan niya akong makapiling ang mga mahal ko
ang asawa ko, pati na rin ang anak ko. Huwag niyang hayaan na maging katulad ko ang anak ko na lumaking walang gabay, walang nagmamahal. Kaya lumaki sa isang malaimpyernong buhay. Buti na lang at pinakinggan ng Panginoon this time ang dasal ko. Kung dati nung maliit ako, hindi niya ako pinakinggan nung dinasal kong wag niyang kunin ng nanay ko. At least ngayong malaki na ako, pinakinggan niya ang dasal kong wag niya agad akong kunin para sa mga anak ko. Ngayon, Mama Mia, 18 taon na po kaming kasal ni Domeng. Yung anak namin ngayon ay 15 years old na ang panganay. At yung pangalawa naman ay 12 years old na. Yung bunso namin ay 8 na. Sa totoo lang, Mama Mia, kung titignan mo ako ngayon, hindi mo aakalain na pinagdaanan ko ang mga masasalimuot at malaimpyernong buhay noon. Sabi nga nila, nagiging blooming daw ako. Siguro ganun talaga ang resulta kapag mahal ka ng iyong asawa. Nagtatrabaho pa rin ako ngayon. Si Domeng naman ay lumalago na rin ang itinayo niyang talyer. At may tindahan din kami sa labas ng bahay na ang nagmamanage ay ang kaniyang nanay. Ang kapatid naman ni Domeng ay nasa ibang bansa na, Mama Mia, dahil nakapag-asawa ito ng foreigner. Masasabi kong maayos na ang buhay ko. Masasabi kong malayo na ako sa bangungot na dati ay araw-araw kong tinitirhan. Wala na akong naging balita tungkol sa tiyahin ko o sa kung sino pa man, maging tungkol nga sa tatay ko. Mama Mia, sa ngayon ay wala na po akong galit kahit kanino. Hindi na ako galit kay tatay sa ginawa niyang pang-aabandona sa akin. Ang wish ko lang, sana po, ay nasa maayos na kalagayan ng tatay ko. Hindi na rin ako galit sa tiyahin ko at sa pamilya niya. Ang wish ko lang, sana hindi nila maranasan yung mga naranasan ko. Hindi na rin ako galit kay Rico, Mama Mia. Dahil naisip ko, kung hindi dahil sa kanya, hindi ko rin naman makikilala si Domeng. Hindi ko rin makikilala yung mga mababait kong naging amo. At siguro, hindi rin ako makakapagtapos ng pag-aaral kahit vocational lang yun, kung wala sila. Mama Mia, hindi ko na hinahayaang galit ang mamayani sa dibdib ko. Pinatawad ko na silang lahat. Iba talaga kapag naging nanay ka na. Ang tanging kapalit lang na hinihingi ko sa Diyos ng pagpapatawad ko ay yung pagmamahal ng pamilya ko at yung mahaba at masayang buhay pa na kasama sila. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa inyong napakagandang programa dahil meron pong mga katulad ko na may mga kakaibang pinagdaanan sa buhay na nais ibahagi sa iba ang kanilang mga pinagdaanan at storya. Nawa po ay may napulot kayong aral dito sa mga pinagdaanan ko. Maraming salamat po ulit and more power sa inyong programa. Grabe naman ang kwento nitong si Kyla. Ang dami-dami niyang pinagdaanan. Binugbog, inalila, pero patuloy pa rin siyang lumaban. Kahit nung akala niya, nakahanap na siya ng tunay na pagmamahal, tunay na malasakit. Pero hindi pala, impyerno din pala ang kinasadlakan niya, hindi pa rin siya sumuko sa buhay. Kung ako siguro ang nasa kalagayan niya noon, baka sumuko na ako eh. Hindi ko lubos ma-imagine kung ano bang hirap ang mga pinagdaanan niya. Sobrang hirap nun ano? Pero napakatatag mo, Kyla, kaya dahil dyan, saludo kaming lahat sa'yo. Kung yung iba dumaan doon, nako, baka
kinitil na nila ang sarili nilang buhay. Pero iba ka. Lumaban ka. Hanggat humihinga ka, patuloy kang lumalaban at yun ang dahilan kung bakit nasa kinalalagyan ka ngayon na masaya at kontento. Hangad namin na panghabang buhay ang kaligayahan na nararamdaman mo ngayon. Hangad namin na panghabang buhay din ang pagiging buo at masayang pamilya ninyo ni Domeng. Maraming salamat sa isang nakaka-inspire at nakakagalit din na kwento at the same time. Nakakagalit dahil yung tiyahin mo, kadugo mo, pero ginaganon ka, 'di ba? Si Rico na minahal mo, pinagkatiwalaan mo, pero ginanon ka. So nakakagalit 'yon. Pero nakaka-inspire dahil sa kabila ng lahat, patuloy kang lumalaban. Kaya thank you so much. Sa iyo na nakikinig ngayon, nako, grabe, bato ka na lang talaga kung hindi ka na-inspire dito sa kwentong ito. At kung na-inspire ka man, please huwag ka nang mag-hesitate at i-share mo na tong kwentong ito sa iba para naman marami tayong ma-inspire, diba? Sige na, huwag ka na dyan. Share at like this video. At syempre, nako, maraming salamat po sa lahat ng nakasuporta sa atin lagi. Nako naman, kung yung mga iba, nagsasubscribe lang, meron po tayong mga hindi na kontento sa subscribe. Talagang minahal tayo ng todo-todo dahil nagpa-member pa talaga dito sa ating channel. Kaya maraming salamat po sa ating mga members, sa pinakabago nating member na si Rose Arevalo. Hello, welcome. Maraming thank you. Si Mary Ann Hineza, si Marlia Giana Shane, Rico Sedanco, Pauline Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smackdax, Diane Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Thank you so much talaga. At syempre, bukod sa ating mga members, meron din yung mga araw-araw na nag-aabang. Yung mga hindi nagsiskip ng ads, yun talaga. Maraming salamat. Hello ako kay Lynn Gausin. Thank you very much. Regina Hernandez, maraming salamat. Hello din ako kay Princesita Miralles, Mylene Radok. Thank you very much sa pakikinig. Rudy Ann Conado, maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi nabasa, gaya ng sabi ko sa iba nating ewan ko kung ano mauunang upload, yung nirecord ko ba kanina o eto. Basta, mga 4 to 5, mga comments ang ating babasahin o ating isa-shoutout. Pero wag kayong mag-alala. As much as possible, babasahin natin yung mga pangalan na hindi pa natin nabasa. Kaya maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal. Sa hindi nyo po pagsiskip ng ads, thank you so much. Dahil sobrang baba po ngayong mga panahon na ito. Sobrang tumal po, pero nakakaraos pa rin itong programang ito dahil po yan sa inyo. Kaya maraming thank you. Kung gusto niyo rin pong mag-share ng sarili ninyong kwento, all you have to do is to email that to us, mamamiacdo0317@gmail.com. Kung hindi nyo nakuha yung email, andyan lang po sa baba. Ayan tumatakbo-takbo. mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat ulit. Mag-ingat kayo palagi at tandaan yung mahal ko po kayo. Mwah! Bye-bye!